Sa dami ng mga dinapuan na ng dengue, kulang na lang magdeklara ng isang national calamity o epidemic ang Department of Health. Bata, matanda, mayaman man o mahirap, walang ligtas sa pesteng dengue mosquito. Kaya ang marami nating mga kababayan sa mga halamang gamot umaasa. Pero ang tanong, ang mga ito nga ba'y talagang mabisa? Lansones ang isa sa mga paboritong prutas nating mga Pilipino. Ngunit hindi lang daw ang laman ng lansones ang may pakinabang, kahit na ang mga patapon nitong balat. Ang pamilya ni Aling Dalisay, pagkasimot nila ng laman ng lansones, itinatabi ang balat nito. Epektibo raw kasi itong pantaboy ng lamok. Ang balat ng lansones, ibinilad muna ni Aling Dalisay ng 2 araw. Pagkatuyo, isasama niya ang mga ito sa hinimay na bunot ng nyog. Ito raw ang magsisilbi nilang katol. Ang usok daw kasing ibinubuga nito ang siyang tataboy sa mga pesteng lamok. Mga lamok na tagapagdala ng nakamamatay na dengue. Sa taong ito, umabot na sa mahigit 70,000 ang bilang ng mga Pilipinong nagka-dengue. Sa bilang na ito, 500 na ang namatay. Wala pang nakikitang lunas ngayon laban sa dengue. Kaya ang pinakamainam na solusyon, buksain ang pinagmumulan ng dengue mosquito. Ang Department of Science and Technology o DOST may natuklasang pamuksa ng lamok, ang ovicidal mosquito trap. Pwedeng water-based o liquid form o kaya naman parang pellet o butil-butil. Ayaw pang ibulgar ng DOST ang mga sangkap nito dahil hindi pa raw ito lumalabas sa merkado. Ni-attract mo yung female Aedes mosquito na maglelay ng egg dito. Mamatay yung itlog, pero yung mosquito hindi mamamatay, makakalipad pa rin. So kung namatay siya, namatay yung itlog, so wala nang Aedes mosquito. Kapag nakagat ang tao ng lamok na dengue carrier, lilipat sa kanyang katawan ang dengue virus. Aatakihin ng virus ang dugo hanggang bumagsak sa critical level ang platelets. Ilan sa mga sintomas ng dengue, mataas at paulit-ulit na lagnat, pananakit ng katawan at mga kasukasuan, pagtatae at pagsusuka, pagkakaroon ng rashes o maliliit na pantal o butlig sa katawan, pagdurugo ng ilong at tenga. May 4 na strain o klase ng dengue. Ibig sabihin, hanggang 4 na beses din maaaring magkasakit ng dengue ang isang tao. Hindi makampante ang nanay ni Arvin na si Elsa, kaya pilit itong naghahanap ng lunas para sa kanyang anak. Ngayon, pagka-confine, yung hipag ko, yan nga, asawa niyan, ay naglaga ng tawa-tawa at dinala dito. Yun, siya kung pinaiinom. Baka sakali makatulog. Kasi yung mga katabing kwarto namin, ay kwento nila, umiinom din daw sila ng ganun. Ang tawa-tawa ay may scientific name na Euphorbia hirta. Isang uri ito ng damo na tumutubo kung saan-saan. Malambot ang maliliit nitong stem o pinakapuno. Ang tiyuhin ni Arvin na si Mang Rene ang nakatoka sa paghahanap ng tawa-tawa sa kanilang bakuran. Itong ganito karaming ito, itong mga 7 basong tubig ang magagamit, ilalaga. Ang mga napitas niya, pinakuluan para makuha ang katas at magsilbing tsaa na siyang iniinom ni Arvin 3 beses sa isang araw. Tinitiis daw ni Arvin ang mapakla nitong lasa dahil gumiginhawa raw ang kanyang pakiramdam sa tuwing umiinom siya ng tawa-tawa. Sa tingin ko nakabuti sa akin, gawa nung bumaba yung lagnat ko.
Si Crip Yuson, manunulat, huwag daw pagtawanan ang bisa ng tawa-tawa. Ito raw kasi ang nagsalba sa buhay ng kanyang 22 anyos na anak nung na-dengue ito nung nakaraang taon. But the next day, yung 105 niya, naging 120 na, yung platelet count. Tapos noon, talaga nag-shoot up after 2 days of tawa-tawa. Sabi ng doktor, normal na. Maliban sa pinakuluang tawa-tawa, malaki rin daw ang naitulong ng dahon ng papaya sa kanyang anak. Namitas ng dahon ng papaya at saka pinira-piraso. Dinikdik para makuha ang mapait na katas nito na siya raw dapat inumin ng na-dengue. I think there's some truth there na sinasabing parang yung nasa backyard lang natin yung gamot eh. Hindi ako botanist, hindi ako real horticulturalist, no? Pero tinatanong ko lang nga, bakit hindi buksan ang pag-iisip sa mga bagay na yan? Pati ang dating Department of Health Secretary Dr. Jaime Galvestan believe sa tawa-tawa. Meron siyang mga iba't ibang phytochemicals o mga chemical na galing sa halaman. Mahigit 21 ang nakikilala rito na nasuri na sa laboratorio. At pag tinignan mo nga, meron talagang mga sangkap yun na nakakapagpatigil ng pagdugo. Tinatawag namin sa English hemostatic, no? Pero kung ang Department of Health mismo ang kukonsultahin, hindi pa sila kumbinsido na epektibo nga ito. Ang tawa-tawa is both a medicine and a poison. So dahil sa concern na yan, hindi namin sa ngayon mabibigyan ng rekomendasyon na gumamit ng tawa-tawa. Oral Rehydration Solution o Oresol. O kaya naman, ang tinatawag nilang 181 Solution. 1 litrong tubig na hinaluan ng 8 kutsaritang asukal at 1 kutsaritang asin. Ito raw ang mas tama at ligtas na paraan ng pag-rehydrate ng taong na-dengue. Actually, nai-interpret kami na parang ayaw namin gamitin yung tawa-tawa. Ini-encourage yun namin ang pagsusuri sa kapakinabangan ng tawa-tawa. Ang hindi namin sinusulong ay ang paggamit na nito ngayon. Tuwing sasapit ang tag-ulan, nariyan ang banta ng dengue. Bagamat wala pang eksaktong lunas para rito, hindi naman tayo pinapabayaan ng inang kalikasan na may mga simple at hindi pinapansing halaman na pwedeng pitasin para makapagbigay ng lunas. Naisulat na, sa huli, hindi tayo susukatin ng Panginoon base sa ating laki o liit o alinman sa ating mga panlabas na katangian. Ang kanyang tunay na pamantayan, anong klase ng pusong meron tayo at kung tayo ba'y naging mabuti sa ating kapwa. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, puso mo, Jessica Soho.